lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi nagpahuli ang China at nag-host din ito ng War Games kasama ang 5 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Kasabay ng joint patrols ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagsimula ang joint military exercise ng China noong Lunes sa southern Guangdong province kasama ang puwersa ng Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam at nakatuon ang drill sa counter-terrorism at maritime security. Ayon sa mga eksperto, ang joint military exercises ay pagpapakita ng puwersa ng Beijing para makabuo ng magandang imahe sa rehiyon. Habang ang joint military exercises ay nagpapatuloy sa Guangdong, ibinunyag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na isang Chinese vessel naman ang namataan na bumubuntot na parang anino sa mga barko ng Pilipinas at US habang nagsasagawa din ng joint maritime patrol sa West Philippine Sea. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Dito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Friday na po talaga, ha? Baka hindi pa rin kayo maniwala. Kapag totoong Friday na, maniniwala kayo. Huwag kayong paparis dun sa Friday. Hindi pa Friday. Laging Friday ang mga sa mga 'yan eh. Araw-araw Friday sa mga 'yan eh. Yun. Huwag kayong magtatampo. Talagang ganoon. Gusto lang nating lahat tayo ay feeling Friday every day para feeling recharged. Parang nakapag-exercise. Okay, kailangan yan na kumbatsero. Napag-uusapan niyang military exercise. Exercise pala ngayon. Kayo ba'y nakikapag-exercise pa? Yun ang tanong. Kayo ba'y nakakapag-ehersisyo pa sa kabila ng inyong napaka-busy schedule? Yeah. Kailangan yun na kumbatsero para sa ating kalusugan. Alam mo, kapag hindi ka nakaka-exercise, mula nung natapilok ako at sumakit yung paa ko, hindi ako makatakbo. Gusto kong tumatakbo lagi eh. Nung natigil ako mag-exercise, kumbatsero, kung ako laging ang bigat ng katawan ko. Para bang lagi kang may sakit. Minsan may mga mananakit pang mga kasukasuan mo lagi dyan. Lalo na kung sanay kang laging nag-e-exercisyo. Yung muscles mo ay laging nababanat. Pakita mo nga yung muscle mo sa braso mo. Baka maiumpog ko pa sila sa
Kayo ba yung nakakapag-exercise? Hindi kailangan puro tulog, ha? Oo. Yung tulog, importante. Importante yun. Pero kapag puro ka naman na tulog, masama rin yan. Ay, huwag kayo nag-iinom masyado ng mga pampatulog dyan. Kung kayo'y puro tulog. Kung hindi kayo makatulog. Yun, inamin nyo. Pero kung kayo'y sagana na sa tulog, pambira, no? sasabihin nyo, sabi ni Kong Angel, Pero kung kayo sagana na sa tulog, ibig sabihin, may sapat kayong oras para sa pagtulog at kayo naman hindi busy tao. Yung halimbawa, paggising nyo ng gigising ng mga alas 7 ng umaga, mag-aalmusal, tapos magbabasa-basa ng dyaryo. Habang nakikinig sa DCRH, nagbabasa ng dyaryo ganyan, habang sasabihin ito palang balita na to. ICC. Sabi raw ni Sara sa Kongreso i-respect daw ang posisyon ni BBM sa ICC. Natulog na nga. Natulog ulit. At gigising ng nakaalmusal na yun. Tapos magigising ng mga alas 9:30. Sabihin, ano bang merienda dyan? Uy, meron pa akong meron na akong natirang inangit. Nako, inangit. Carbs pa yan. Saka yung bilo-bilo. Nako. Jesus, Marios. Pinagsamang carbs and sweets. Darling, pakiinit mo nga yun. Masarap yung mainit dun. Ako naman, mas gusto ko sa bilo-bilo malamig. Ganon? Oo, inilalagay ko pa sa ref yan para mas nasasarapan ako sa bilo-bilo pag malamig. May iba gusto mainit. Eto na, kumain. Sarap talaga ng bilo-bilo. Talaga yung mga taga-Bulacan sa mga taga-Nueva Ecija, pareho sila ng mga hilig. Mga hilig, magsa-cellphone. Uy, ano kaya mga latest ngayon? Uy, si Sara Labati. Si Sara Labati. Totoo ba ito? Totoo kaya wala ito? Na sila? Ito. Saka yung Katniel, hindi na pala Katniel. Totoo ba to? Nako, nakasagap ka agad ng chismis. Grabe naman. Mag-iinat na yan, mag-iinat. Dahil nabusog. Makatulog ka. Tapos pagkagising, manananghali na yan. Alas 12:30 na pala. Sakto. Pagkakain ng tanghalian, kanin yan, tanghali. Uy, ano kaya panonoorin ko? Yung drama sa DCRH o yung mamimili pa yan. Sabi niya, hindi ko mapapanood yung drama sa DCRH. Dahil radyo lang yun Radyo. Lilipat na muna ako, magne-Netflix muna ako. Netflix. So kaya may Viva Max. Viva Max. Titingnan pa niya kung na-renew niya yung subscription niya sa Viva Max. Wala na pala. Nako, mag-update yan. Tapos kung pala, palibasa nga ay hindi updated. Hindi updated. Makakatulog na naman. Nakakatulog habang nanonood. Nakasubsub pa sa cellphone. Ay, nako. Kayo ba, meron ba kayong kasama sa bahay na ganyan? Na lalaki, na napakalaki ang katawan? Nako, bigwasan na ninyo ng isa't ng matauhan na at gamitin ang kanyang katawan sa paghahanap buhay. Isyu ng ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Lalo na't pa-Disyembre na ganito, gastusan na naman ito, kumpatsero. Bilihan ng mga pangangailangan at kung ano-ano. Alam naman ninyo kung ano yung mga pinagbibili natin. Pero may babalaho sa mga mahilig sa e-shopping. Ang Pilipinas daw po ay nakapagtala ng pinakamataas na rate ng e-shopping scams. Scam. Ang dami daw hong i-scam sa online. Highest e-shopping scam rate in Asia. Ay, grabe. Dito po sa Pilipinas. Pero sa scam naman, Oo, ang dami hong nabibiktima. Ibig sabihin, ang daming nabibiktima ng mga scammer sa e-shopping dito sa Pilipinas. At inaasahan daw pong yan ay tataas
Ngayon pang papalapit ang holiday season. Pambihira. Ilan yung binabanggit dito ng DICT? Kung ilang percent Ang itinaas. ang ito. 35.9%. Oo. Highest in Asia. Grabe, no? Yan daw po ipinalabas ng Anti-Scam Asia Summit na ginanap sa Taipei. Ayan, mamaya kukuha tayo ng update dyan. At ngayon pa lang ay ipinapaalala na namin sa inyo. Maraming mga manluloko. Napakaraming manluloko. At nabanggit ni Kumbachero kanina, December, ang dami na namang mga naglilitawang mga magnanakaw dyan. Ang pagnanakaw ngayon ay hindi na kayo papasukin sa bahay. Bakit meron pa rin yan? Yung mga small time at mga old timer ng mga magnanakaw, ang pagnanakaw ngayon ay nakakapasok na hanggang sa kaloob-looban ng bahay ninyo nang hindi nyo nakikita. Yun. At yan ay sa pamamagitan nga ng technology. Oo. Pero meron pa rin nga, katulad kagabi, Kumbachero, nananawagan lang tayo sa Quezon City Police kay General Johnny Ventura, ang hepe ng Quezon City Police. Siya na ba ngayon? Bagong-bago, 1995. Sino na nga ba ngayon ang hepe ng QCPD? Si General Red Maranan. Oo nga pala. Nabigla din naman. Nabigla mo ako ron. Nakalimutan ko tuloy si General Red Maranan. Napakahusay na official ng PNP. Kung nakikinig ka, General Red Maranan, baka lang ito pwede mong papuntahan o kaya ipatauhan. Kahit na nga walang pulis, basta may mobile unit lang. Minsan nakakataboy ng kriminal yan eh. Dito po yung police visibility. Dito po sa may Ever. Sa may Ever. Ever Commonwealth. Di ba, ang dami-daming sumasakay dyan sa bus, yung papuntang San Jose del Monte, papuntang Fairview. Kagabi, Kumbachero, tumawag sa misis ko, si Ate Madjo, pinsan ko. Bumaba daw sila ng Grab doon, ng mga kasama niya, kasi taga San Jose del Monte ba siya? Sa Ever. Sa Ever. Ngayon, sasakay na siya ng bus habang ang dami daw tao. Ngayon, ginit-git siya ng mga babae. Babae pa. Mga babae, Kumbachero. Mga babae na may mga kasamang lalaki. Git-git. Asing, siya, git-git. Habang nag-aabang ng sasakyan. Habang nag-aabang ng sasakyan. Hanggang sa kinuha na yung bag niya, nakuha na yung cellphone niya. Nakuha yung bag mismo? Nakuha yung bag niya. Hindi yung dinukutan lang, gano'n? Hindi, kinuha yung bag niya para kuhanin yung laman. Pero ibinalik sa kanya yung bag niya. Nang alam niya? Alam niya, nandun siya. Kasi ginigit-git niya eh. Nung hindi na siya makaporma, ginit-git siya paakyat sa bus na dumating na ganyan. So may mga babae na palang gumagawa niyan. Babae. Dati lalaki lang. Grupo Kumbachero, babae, lalaki, magkakasama. Dati kukuyugin ka lang ng mga lalaki, ikaw naman matatakot ka. Dahil ang dami. Ito paliligiran ka, gigit-giting ka. Yun, naisip ko tuloy, gaano karami kaya ang nabiktima kagabi? Kagabi pa lang. Nung mga kulokoy na yon. Dahil gabi, mga alas 8 pasado ng gabi, Kumbachero. Dati may nakikita akong mobile dun eh. Nawala na. Basta meron lang mobile dyan. Nabawasan ng husto ang mga krimen. Ngayon wala. Ba't kaya nawala? Mas lalong dapat na ikalat ngayon ang mga pulis natin. Sa dami ho ng mga magdo-double time. At sabi ng mga kawatan na yan, naku, malaking gastusin ngayong Disyembre. Tama. Double time tayo. Ganyan din ho ang gagawin nila. Grabe. Kaya mga pulis natin, ay naku, magsilabas tayo, magsilabas kayo. At yun lang yung mobile ninyo nakaparada dyan. Kahit pa natutulog kayo sa loob. Kahit natutulog kayo sa loob. Basta't naka-hazard yan, tapos may umiilaw-ilaw na ilaw sa deterrent na yun. Deterrent na yun. Totoo yun. Lalo pa kung gising ang pulis. Ay, baka naman masyado ka naman demanding. Baka makita ng kawatan, tulog eh. Kapag gising, nako, lalo pa. General Red Maranan, lalo pang malaki ang mapipigilang krimen yan. Totoo. Ng mga ganyan. Ayan. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Balita, walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 24 ng Nobyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LRT2 magbibigay ng libreng sakay sa anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights sa AGES ng Disyembre. Joint patrol ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea tagumpay kahit nakabuntot ang Chinese Navy ship. Proseso sa pagkansela sa pasaporte ni Congressman Teves sinimula na. DOJ napiling top-performing government agency ngayon 2023. SUV driver na sangkot sa panibagong road rage sa Mandaluyong, kinasuhan ng 2 counts ng attempted murder. Pagawaan ng paputok sa Bulacan, sumabog. Naku po. Babaeng trabahador, patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, magbibigay daw po ng libreng sakay ang LRT2 sa Disyembre AGES, araw ng Linggo, para sa ika-75 anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Ito'y batay sa napagkasunduan ng DOTR at ng Commission on Human Rights. Sa abiso ng DOTR at CHR, ang free rides ay 2 oras lamang sa umaga at 2 oras sa hapon hanggang gabi. Ito po'y sa mga oras na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa CHR, pinagtibay ng UN General Assembly ang UDHR na nagtatakda ng pamantayan para sa mga international na karapatan ng mga mamamayan noong Disyembre AGES 1948. Makakalibre. Mga gusto sumakay sa LRT2 ha. LRT2 lang ang binanggit. Mother. Ang LRT2 ay yung dyan sa Ligarda hanggang sa Antipolo. Ayun, yun lang. Ligarda hanggang Antipolo. Yung 1 wala. Walang nasabi. Walang binanggit. Wala. Hindi kasi government ang nagpapatakbo sa 1 Oo nga pala. Private. Ang MRT? Wala sinabi. Naghahanap talaga. Ayaw talaga man libre. Saka linggo yun Kung kailan naman kayo linggo, libre. Kailan ba yun? December 10? December 10. Linggo nga. Linggo nga. Alas 6:23 ang oras ngayon. Congresswoman Rida Robes, maganda morning. Mistulang anino na bumubuntot ang Chinese vessel habang nagsasagawa ang Pilipinas at United States ng joint patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., wala namang naging agresibong pagkilos ng China at tagumpay na nairaos ang joint patrols sa West Philippine Sea. Alas 6:23 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Inumpisahan na ng gobyerno ang proseso sa pagkansela ng pasaporte ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na dahil sa isa ng pugante, hindi dahil na isa ng pugante, itong si Teves na ayon sa batas na ipawalang bisa ang kanyang pasaporte. Naniniwala ang kalihim na nasa Timor-Leste pa rin si Teves at inaapila ang kanyang aplikasyon para sa political asylum.
Alas 6:24 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Kinilala ang Department of Justice bilang isa sa top requested and performing agencies ngayong taon. Pinarangalan ng DOJ sa ginanap na 2023 Freedom of Information Award sa Pasay City na inorganisa ng Presidential Communications Office. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng SUV driver na sangkot sa road rage na ikinasugat ng isang angkas rider at pasahero nito dyan sa Mandaluyong. Pakita nga natin, Mother, yung video nito. Ang tindi ng nangyaring ito eh. Oo. Yung bagang talagang sinagi niya eh. Sinagi niya yung nagmumotor. Oo, sinadya. Galit kasi. Mukhang nasingitan o naunahan o naharangan. Kaya galit na galit yung driver. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, naaresto na rin ang driver na si Pedro Magalit. Ay, kaya naman pala. No? Baka required. Required magalit. 53 anyos at ito, panoorin nun ninyo. Ayan Merong nakakuha ng video, dashcam eh. Ayan yung motorsiklo, ayun yung SUV. Ayan na. Ayun! Tingnan mo nga naman, Talagang biglang kinabig pa kaliwa, kabig, tapos sabay balik para kaya pumitik na ganun yung sasakyan niya. May pinanggalingan to, pero hindi sapat yon para gawing hindi ganito sapat yun. Hindi sapat yun. Maaaring nagkainisan sila nung umpisa, may pinanggalingan. Naunahan siya, nasingitan siya, naharangan siya. Pero yung, ulitin nga natin, tinan mo nga. Saan banda to, Majero? EDSA ba yan? EDSA, parte na ng Mandaluyong. Ayan nakabukas yung bintana nung SUV driver. Ayun, mukhang galit, mukhang may sinasabi. Ayun, tinan mo nga naman. Bagsak yung Yung angkas may pasahero pa. May pasahero. Hindi man lang inisip yung pasahero. Maring galit siya doon sa rider, pero yung pasahero, damay. Sumakay lang yun eh. Kaya nakasakay doon sa angkas yun. Ayun, naku, sus Mariosep, babae pa naman yung pasahero. Hindi ba? Pambira. Ano pangalan nung Si Pedro Magalit. Ang bira. Si Pedro Magalit. Magalit. Ito ho'y nahuli na at yung kaso, hindi simple. Prostrated murder. Tangkang pagpatay yung kaso. Una na ngang kumalat sa social media ang video na ito kung saan makikitang minamaneho nga. Ayun nga, yung pangyayari yun. Suzuki wagon pala yun, yung sasakyan. Naharap nga sa dalawang counts ng prostrated murder itong si Magalit matapos siyang magalit at pitikin yung rider, angkas rider na may pasahero. Sabay takbo. At yan ay sinampa na raw po sa City Prosecutor's Office. Kumusta kaya yung dalawa, Okay naman na daw, kumbansero. Okay ligtas na. Ay, salamat at naman. tinutulungan na ni Tiger mate George Royeca. Iba talaga yan si Tiger George Royeca. Iba Tiger yan. Iba talaga yung Tiger. Ano ba tayo mga Tiger Bomb yan? Medyo masakit yung likod. Samantala, 6:27 ng umaga, isang pagawaan ng paputok sa Bukawe, Bulacan ang sumabog na ikinamatay ng isang babaeng trabahador. Kinilala ang biktima na si Risa Villanueva, 45 anyos, na gumagawa noon ng kwitis ng aksidente itong sumabog. Dahil sa lakas ng pagsabog, halos masunog ang malaking bahagi ng katawan ni Villanueva at naputol pa ang kaliwang binti nito. Sus, Mariosep. Agad itong naisugod sa ospital, ngunit binawian din ang buhay dahil sa mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at mukha. Patuloy ang investigasyon sa insidente at inaalam pa ang posibleng dahilan ng pagsabog. Susunod! Dito po! May update tayo sa 17 Pinoy na tripulante na binihag ng mga rebelding Houthi group dyan sa Red Sea. At may update din tayo sa pila sa DSWD. Meron ka na namang nasubaybayan pala kung ba't ilang araw ng ganyan yan ulit. Napapansin ko, minsan inaabot pa ng hanggang tanghali kung batsero na ganyan karami ang tao dyan sa tanggapan ng DSWD.
Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:29 ang ating oras. ACS Balita. Eksakto, en punto. 6:33. Tuloy ang mga balita. Tiniyak ng pamahalaan na nasa ligtas na kalagayan ng 17 Pilipinong tripulante na binihag ng rebelding Houthi group sa Red Sea. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na lumilitaw sa mga indikasyong maayos ang kalagayan ng mga Pinoy at hindi naman sila sinasaktan ng mga hostage takers dahil isa sa mga ito ang nakatawag at nakausap pa ang pamilya sa Pilipinas. Lilinawin ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla sa pamahalaan kung may balak muling sumapi sa International Criminal Court ang Pilipinas. Ito ay matapos ihain sa Kamara ang 3 resolusyon na humihimok sa gobyerno makipagtulungan sa ICC. Ayun. Kaugnay ng Duterte War on Drugs. Kaya pala, kasi parang nung marinig ko yan, sabi ko parang, hindi ba parang nagbabago rin ang posisyon si Secretary Remulla? Dahil nung una talagang matindi ang sinasabi niya. Hindi pwede yan. Yan ay intervention, pakikialam sa panloob na mga affairs dito sa atin. Pero ngayon ang sinasabi niya, ang ganito pala sinabi niya. I will have nothing. will clarify. Makikipagliwanagan. If kung we have an intention to be members again of the ICC. Kung meron tayong hangarin na muling maging kasapi ng ICC Because of the House resolution. dahil sa resolusyon sa mababang kapulungan. Ayun. Ang Actually, tinutukoy po niya, ang Pangulong Bongbong Marcos mismo, ganyan ang posisyon. Huwag kayong makialam sa amin. Si Pangulo mismo to, ha? baka kaya siguro ganun ang nagiging salita ngayon ni Secretary Boying dahil nga sa mga mixed signals na kanyang natatanggap, may ganyang resolution sa House, Resolutions 1393 and 1477 na ito pala'y sinimulan ng talakayin ng House Committee on Justice. Noong isang araw. Kung ito'y ayaw ng sitting administration ng ruling party, hindi kahit na konti hindi pag-uusapan yan. Hindi babanggitin niya. Pero dahil sa isinalang sa deliberasyon ng komite, parang iba nga ang senyales na ipinapakita nun. Ito ba ay dahil sa 2028 na naman? Ayun. Kaya nga may pakiusap naman si Vice President Sara Duterte sa Kongreso na irespeto naman ang posisyon ng Pangulo na huwag makipag-ugnayan sa International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs ng kanyang ama. Ayon sa Vice Presidente, isang panghihimasok sa internal matters ng bansa at banta sa soberenya ang anumang investigasyon dito ng ICC bukod sa isa itong pang-iinsulto sa hukuman ng Pilipinas. 6:36 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pumalo na sa mahigit 7.25 million ang halaga ng pinsala sa agrikultura na nilikha ng magnitude 6.8 na lindol sa Soc-Sargen noong nakalipas na linggo. Ayon sa datos ng Department of Agriculture, umabot din sa 120 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ang kabuhayan. Eto, sa mga nagsasabing naghihirap ang mga Pilipino, nagposte ng nakapagtala ng double-digit na paglago ang bentahan ng sasakyan sa bansa sa unang 10 buwan ng taon. Double digit, ha? Kaya pala grabe traffic, Sa datos ng Chambers of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, pumalo sa mahigit sa 352,000 units ang naibentang sasakyan mula Enero hanggang Oktubre lang. Halos 30% itong mas mataas kumpara sa 280,000 vehicle sales sa kaparehong panahon. Munsudan nila ito ng pagpapatuloy ng agresibong marketing activities at supply movement. Nasunog ang ika-4 na palapag ng Pasig City Hall na nagresulta para suspendihin ang operasyon
at pagpapauwi sa mga non-essential personnel. Sa post sa Facebook ng Pasig City Public Information Office, bandang alas 9:18 ng umaga kahapon nang umabot sa first alarm ang sunog at idineklarang fire out bago mag alas 10 ng umaga. Wala namang napaulat na nasugatan sa sunog. Susunod! Dito po! Natatandaan nyo yung retiradong professor dyan sa Cavite na pinasok yung kanyang bahay. Mga pulis. Naku, meron hong follow-up dyan ng ating RH reporter. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:38 ang ating oras. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Aba, today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag laundry day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride. ACS. Naglagay ng oil spill booms ang Philippine Coast Guard sa karagatan malapit sa sumadsad na Vietnamese cargo vessel sa Palawan. Kasunod ito ng mga na-detect na bakas ng langis sa bahagi ng Calandorang Bay kung saan na-stranded ang barkong Viet High Star. Sa sports balita, tatangkain ng Barangay Ginebra na lalong ilugmok ang winless na Rain or Shine sa main games ng PBA Commissioner's Cup mamaya. Ibubuhos ng Ginebra ang lahat matapos malasap ang 91-93 na pagkatalo mula sa long-time rival na Magnolia. Rain or Shine at Converge na lang ang walang panalo sa 3 laro sa torneo. Pero pipiliting makuha ng Elasto Painters ang mailap na unang panalo sa season 48 ng PBA mamayang alas 8 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Yun! Alas 6:42 ang ating oras. Eto na! May update si RH5 Val Gonzales dun sa retired professor na pinasok ang bahay na nakuha ng video kung saan ay niransak ng mga pulis ang kanyang bahay. Ano update? RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, nasukol ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG ang 2 sa 9 na mga pulis na nagsagawa ng questionable drug raid sa Imus, Cavite 3 buwan nang nakalilipas. Ayon kay PNP-IMEG Director Police Brigadier General Warren De Leon, kabilang sa inaresto sa bisa ng warrant of arrest ay si dismissed Police Corporal General Cadyang, 33 anyos, residente ng Noveleta, Cavite, at Police Senior Master Sergeant Daisy Diones, 43 anyos. Sarahento pa pala yan, ano? Babae ito. Babae itong si Police Senior Master Sergeant Daisy Diones. Kasama siya mismo? Kasama siya dun sa nang ransak, Val? Sa report ng PNP-IMEG, kasama siya, Jerry. Itong si Diones, nakatalaga sa General. Mabutit na nahagilap ng RH television natin yung video. Yung lumang video na to. Nung ginawa yung pagpasok na yan. Pero puro lalaki ito eh. Baka siya yung babae, si Sarahento, siya ang team leader. Oo, nakatalaga siya sa General Service Office ngayon ng Cavite Police Provincial Office, pero hindi nilinaw kung paano yung pagkakasangkot nitong babaeng police na ito. Go ahead. Nasa active service pa itong isa, itong si Police Senior Master Sergeant Diones. At ang 2 ay kasama nga dun sa 9 na mga police na una nang sinibak sa pwesto noong Agosto 8 matapos pasukin ang bahay ng 67 anyos na si Rebecca Kawili. Ito yung dating profesor na umano'y sangkot sa illegal na droga. At ang nangyari yung insidente noong Agosto 2, nag-viral, Jerry at Anthony, sa social media ang kaso dahil dun sa yung kuha ng CCTV na yan, persahang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Kawili
pinagtatangay ang kanyang mga gamit kabilang ang laptop pati yung gulong ng kanyang motorsiklo. At yung cash na 80,000 piso ay tinangay din. Hindi rin pinatawad Jerry Anthony, maging yung helmet at maging yung mga tools na gamit sa pagkumpuni ng sasakyan ay tinangay ng mga pulis na gumawa ng kaduda-dudang anti-illegal drugs operation. Robbery to, Val, ano? Itong dalawang akusado ay nahaharap sa kasong robbery ay dinala na ngayon sa Imus City Police Station. Dalawa yan. Nasaan yung iba? Ang dami ning kasama sa video. Siyam yan yung iba pang mga miyembro, yung siyam sila, yung iba pang mga miyembro na dating nakatalaga sa anti-illegal drugs team ng Imus Police Station ay kasalukuyang subject ng manhunt operation. Nagsipagtago na pala talaga. Ito mo, sinira nila ang buhay nila bilang mga dahil pulis. lang sa gulong ng palad. Gulong na na segunda mano. Sa helmet. Ako, Mario. Available naman, Jerry Anthony. Kahit na. Tapos na ang karir nila dyan. Sa pagiging polis. Sa halip na sa kanila nagsusumbong ang ating mga kababayan pagka binibiktima sila ng mga kriminal, sila ngayon ang ituturing na kriminal. Tama yan na ibinabandera ang kaso nila at ang picture nila para yung ibang mga pulis magtatanda. Kung mag-iisip pa ng ganyan, doble dapat ang parusa kapag ang pulis ang gumagawa ng ganyang krimen. Totoo yun, kumbatsero. Saka tama ka, kapag hindi kasi nahuhuli o kaya hindi napapahiya ang mga, ito ang tinutukoy natin yung mga talagang gumagawa ng kabuktutan. Meron kasi inaakusahan lang yung mga kitang-kita lang gumagawa ng kabuktutan, dapat sila ay napapahiya para magkaroon ng isipan ng mga lalo yung mga batang pulis that they cannot get away with their crimes. Sabi nga nitong si PNP IMEC Director na si Brigadier General Warren Terion, walang lugar ang mga iilan lamang na bulok at walang miyembro ng PNP sa kanilang hanay. Kaya naman pilit daw nilang tama yung sinabi niya ni General Joey De Leon. Magaling yan si General Joey De Leon. Warren pala. Yung pala nga si Colonel Art Catalbas, full-fledged colonel na pala sa IMEG Krami. Sa IMEG. Congratulations. Art Catalbas, Bekenemen, yung mga taga-IMEG dyan, magandang morning. Congratulations sa inyong mga huli. Yan. Iit nitong si General Warren Terion, tuloy-tuloy yung kanilang panawagan sa ating mga kababayan na huwag mag-atubiling isumbong sa PNP IMEG ang mga tiwali at abusadong pulis. At yan, kapag merong mga ebidensya, sapat na mga ebidensya, ay kanilang igagawan ng operasyon para makaresto ang mga abusadong pulis. Val Gonzales, back to you, Jerry at Anthony. Thank you, Val Gonzales. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Si Grace Sansano. Meron na palang 50,000 hektarya daw ng taniman ng palay na hindi na matataniman. Walang tubig. Dahil sa patubig. Wala nang patubig dahil sa El Nino. Grabe ha. Tinan mo yan, kabaliktaran ng nangyayari. Ito lang, nitong nakaraan lang. Sa Samar lang Visayas, hanggang bubong ang baha. Tapos ngayon, papaakyat ang, sinabi mo, papaakyat ang shear line. Sa Southern Tagalog. And in fact, nag-message sa atin. Apektado na ngayon. Nag-message sa atin ngayon si Kuyang Danny Flores ng San Pablo. Magdamag daw hanggang ngayon ang buhos, walang tigil ang ulan dyan sa San Pablo. Tingnan mo na yan. Dito rin sa Metro Manila, kagabi umulan din. Pero dyan pala may ilang parte na ng Nueva Ecija, na ano ba to, latest video ba yan, yung may mga bitak-bitak na. At ito yung irrigation canal, walang tubig, tuyong-tuyo.
Hindi ba file video to? Baka file naman ito. Baka naman file video to, ha? Video to ni, Ni Grace. Pero suporta yan kumbatsero doon sa report ni Grace kanina na 56,000 hectares daw po. Napakarami noon, ano? Hindi daw po umaangat ang tubig dyan sa Pantabangan Dam dahil wala ngang ulan. Kuha nga tayo ng update sa Pag-asa. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hey, RH reporters Edwin Duque and Val Gonzalez, unahin lang natin ang Pag-asa. Sabi ni Grace Asano, kung daw yun, latest video. Mga video daw na dina-document niya, mga pictures dyan sa Nueva Ecija. Kita nyo, tuyong-tuyo ang mga kantarilya. Ayos yun. Galing. Great job, Grace. Congratulations. Sa update mo na yan, nalaman natin na diyan lang sa Nueva Ecija, baka sa iba pang lugar ganyan na naranasan natin. Ang Pantabangan Kumbatsero, laki-laking dam yan. Tapos pagbaba lang ng konti, binabaha na. Tulad ng nangyayari ngayon sa Southern Tagalog. Southern Tagalog. Si Chanel ng DOST, nasa linya natin, DOST Pag-asa. Chanel, magandang morning. Hello? Hi, Chanel. Chanel. Ano bang sitwasyon natin ngayon? Naputol si Chanel. Sabi ni Kuyang Romel de la Cruz, andun daw sila sa Las Vegas. Las Vegas naman yan. Kumusta ba lagay ng panahon dyan sa Las Vegas? Sa Las Vegas, sila Kuya Johnny, Ate Darlene at pamilya ni Kuya Romel de la Cruz ay nandyan sa Las Vegas. USA. Ayun. Go ahead! DZRH Digital kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ayan, Katunying at Ka-Jerry 2x2. Teka, balikan na natin si Ate Chanel ng Pag-asa. Ate Chanel, magandang morning. Magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Malakas daw ang ulan ngayon sa gawin ng Laguna. So sa ngayon po kasi wala naman tayong binabantayang bagyo po or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong shear line po is patuloy pa rin na nakaka-apekto dito sa eastern section ng southern Luzon. Kaya asahan po natin na magiging maulap po yung panahon na may mga kasamang kalat-kalat na pag-ulan dito sa Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. So yung shear line na namerwisyo ng husto dyan sa Samar provinces ay lumawak, umangat pa ng konti at umabot na rito sa paligid natin. Yes po. Kaso nga po yung pag-ulan po na nararanasan po dito, sabi niyo po sa Laguna, is meron po tayo nakataas na thunderstorm advisory po. Ay, expect po natin na makakaranas ng moderate to heavy ang Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, pati na rin dito sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Bulacan at Pampanga within the next 2-3 hours po. 2-3 hours. Tama-tama pala. Yung sinabi, sakto lang. So anong kulay? Anong warning yan, Chanel? Thunderstorm. Thunderstorm advisory lang. Thunderstorm advisory. Within 2 to 3 hours, pati ang Metro Manila. Opo. Ayun, kaya ano oras niyo po nilabas yan, yung thunderstorm advisory? Nilabas po natin ng 6:55 a.m. po. Kaya pala. Ngayon lang. Hanggang kwan pa yan, hanggang alas 9. Humigit kumulang. At least alam na natin. Sa bandang Central Luzon po ba, kailan nyo ba pauulanin doon? Baba daw ng dam doon ang tubig sa Pantabangan? Nagtatagtuyot na daw, parang epekto na ng El Nino sa Nueva Ecija. Po kasi din po, hindi naman po din umaabot din po doon yung shear line po. So, sa ngayon po, nakaka-apekto po doon is northeast monsoon. Ang kaso po sa northeast monsoon is may hinang pag-ulan lang po ang dinadala po nito. So kung kasi ang pinaplano daw ng NIA UPRIS, yung Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, ay mag-cloud seeding. Ayan. Yung ba advisable? Kasi pag nagka-cloud seeding naman po is depende pa rin po ito sa cloud type po. Hindi naman po agad-agad po nakakapag-cloud seeding po.
Ngayon po, opo. Ano bang klaseng clouds ang kailangan natin doon, Ate Chanel? Pag ano na po siya, cumulus na po. Cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds. Parang pinapasiklaban mo ako kung batsero, naalala mo yung tinuro sa nung grade 2, Alam mo naman kami, Ate Chanel, dito, natatandaan namin yung motoro sa saan ba yung Katarman Elementary School. Ma'am Chanel, maraming salamat po sa inyo. Sige po, maraming salamat din po at magandang umaga po. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez. Mag-unos daily naman yung mga taga-NIA. Alam niyo, napakamahal ng cloud seeding operation. Mahal yan, no? Kasi bibili ng asin yan. Asin. Ang mahal ng asin ngayon. Talaga. Tapos mahal ang gasolina. Isasakay mo sa aeroplano yan. Sakay mo sa aeroplano, napakamamahal niyan. Tapos wala ka namang mapapaulan. Oo. Mas marami pa ilaway. Eto nga, yung mga pictures saka video ni Grace. Oo. Grabe nga pala ang ano wala na raw lumalabas sa poso, Ayos naman daw sana kung dadalihin ng makina, yung bandi-pandi fuel. Ang problema pero wala na rin. Nakukuha tubig sa poso. Ang tindi pala ng so epekto na ito ng El Nino. Oo, parang gano'n. Nagsisimula ng maranasan diyan sa Nueva Ecija at baka sa iba pang So kaya sa 56,000 hectares kaagad. Ang hindi na matataniman ngayon cropping na ito dahil ho sa wala ng tubig diyan sa lugar. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung palang 56,000 kumbatsero ay parang more than 30% na ng irrigated farmland ng Nueva Ecija. Kalahati na. Mahigit kalahati na. Hindi, 30+%. Out of 146,000 hectares ang total irrigated lands, yung 56,000 ngayon ang hindi mapapatubig, tila hindi mapapatubigan na. Ganong katindi po ang epekto ng El Nino, kaya hindi ito biro. Hindi ito biro. Yung po mga magsasaka doon sa Nueva Ecija, and I'm sure sa iba pang mga probinsya, kailangan na rin malamang ganun na rin ang sitwasyon. Oras po natin, Kapopoy! 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, 24 ng Nobyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos sumama ang pakiramdam, hindi nakadalo sa aktibidad dyan sa Malacanang. Pilipinas may pinakamataas na e-shopping scam sa Asia. Posisyon ng Malacanang kung muling sasanib sa ICC, aalamin ng Department of Justice. 4 na paslip, patay sa sunog sa Cebu. Isa namang babae, patay sa pamamaril sa Caloocan City. Ampatuan, hinatulang makulong ng 210 taon sa kasong katiwalian. Sino kaya Ampatuan? Hindi ba nakakulong na yung Ampatuan? Mukhang siya pa rin. Siya pa rin? Oo, Saldi. Si Saldi Ampatuan. Sigob. 3 araw na paid vacation leave pinaraffle ng isang kumpanya sa Christmas party. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita.
Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:08 ang ating oras. This time check is brought to you by Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 7:12. 7:12 ang ating oras. Patay ang isang babae sa pamamaril sa Caloocan City kagabi. Sa report ng Caloocan Police, isang lalaki na sakay ng motorsiklo ang namaril sa biktimang si Christine Joy Malasan, 35 anyos. Kaugnay niyan, may follow-up ang ating RH reporter Edwin Duque. Come in, Edwin! Kaderi Katunying, tukoy na ngayon ng Caloocan Police ang pangalan ng babae pinagbabaril kagabi sa Salmon Street sa Barangay 8, Caloocan. Ayon dito kay Police Colonel Ruben Lacuesta, base mo sa kanyang anak na biktima rin, isang Christine Joy Malasan, 31 years old at residente ng Tupada Village sa Barangay 8, Caloocan. Ayon dito sa witness na si Harvey, anak ng biktima, nakita nito ang dalawang salarin na magkaangkas sa motorsiklo na pawang naka-jacket na itim. Malapitan naman ng pinagbabaril ang kanyang nanay. Habang sila ay naglalakad galing sa isang tindahan ng bumili sila ng sigarilyo at soft drinks. Duguan humagdusay ang biktima dahil sa sunod-sunod na putok na di babatid na kalibre ng baril na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy pa rin ngayon ang ginagawang background o ng otoridad sa mga kuha ng CCTV sa kamera sa lugar upang malaman kung saan nanggaling bago maganap ang pamamaril itong dalawang suspect. Wala pa rin pahayag ngayon ng Caloocan Police at kaanak ng biktima kung ano naman ang motibo ng pagpatay sa kanilang nanay. Wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS-23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala, kumpatsero, nagkaroon daw ng habulan. Ayan. Mula QC hanggang dito sa Quiapo. Mahaba-haba yun Aba, bakit? Bakit at sino yung hinabol na yan? Ito ang ating isang mabilis. Mabilis, si Bertie Boy. Si Tito Boy. Tito Boy. RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy. Jerry, Anthony, dito na ay nabutan sa Quezon Boulevard, Quiapo ang ng mga tauhan ng LTO. Namakita nila ang isang UB Express dyan sa bahagi ng Quezon City. Na-verify nila na yung UB Express service na ay na pribado ang rehisto. Kaya nang sitayin nila ay tumakbura ang natural driver at dito na inabutan sa kahaba ng Quezon Boulevard sa Quiapo kaninang alas 6 ng umaga. Maagang operation to. Ayon sa LTO, dinirify nila yung plaka ng naturang UB Express. Inimitaw na pribado, kaya inimpaw na nila ngayon itong naturang sasakyan. Tatakas pa, tinanong ko kung magkano yung tubos o pag naimpa yung koloro pag namulta. Hindi naman nabanggit ng LTO ng kung magkano yung naturang multa. Kaya malas ito na driver ng UB Express na nakita ng mga taga LTO. Yung pagtakas na yun, ano multa raw nun? Wala na, hindi na nila ano na lang, inimpaw na lang ang nangyari. Tapos tinik nila yung mga bahagi ng sasakyan ng dapat pati lisensya niya. Dapat, Boy, pati yung lisensya ng driver na yan. Sabi ng LTO, ang lisensya, bukod sa impound, tapos sa koloron, may kasabay na suspension ng lisensya. Ayun. Nasa 3 buwan, ayon sa LTO. Yan yung binanggit kanina at maagang nasitaan sa UB Express. Sabi pala, privado ang kanyang sasakyan. Sinabi pa ng LTO, ito yung bilang pag-iingat na rin sa mga pasahero. At dahil sa kapag koloron ang pasahero, ang sasakyan, kawawa naman ang mga pasahero. Sa kaba ng Quezon Boulevard, maluwag pa naman ngayong araw ng Biyernes. Dito sa Quezon Boulevard, araw ng Quiapo. Ngayong umagang nakadeploy ang napakaraming tao ng Manila Traffic and Parking Bureau at sa mga tao naman ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH,
Ito si Mike Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala, 4 na bata ang nasawi habang 3 ang sugatan ng sumiklabang sunog sa boundary ng Upper Barangay Tisa at Barangay Banawa sa Cebu City. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, spokesperson ng BFP Cebu City, natutulog pa ang 4 na paslit kasama ang kanilang tiyuhin sa upper floor ng bahay nang sumiklab ang sunog na hindi pa alam ang pinagbulan. Nagawa ng tiyuhin na makaligtas ngunit bigo ito na ma-rescue ang kanyang mga pamangkin na sina Angelo, 8 taon, Cyril, 6 na taon, ang 1 taong gulang na si Christina at ang 11 buwang sanggol na si Amari Zane Cabornay. Ayon kay Villanueva, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Gemma Cabornay bandang 5:00 ng madaling araw at tumagal lamang ito ng 20 minuto. Ang bilis. Oo, 5 bahay ang tuluyang tinupok ng apoy habang 2 ang partially damaged na nakaapekto sa may 10 pamilya. 20 minutong sunog pero 4 na bata, 4 na paslit ang patay. Awawa naman. Ay, nako. Sa iba pa nating mga balita, hindi nakadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa dinner reception para sa 31st annual meeting ng Asia Pacific Parliamentary Forum na ginanap sa Ceremonial Hall ng Palasyo ng Malacanang. Si BBM sanang mangunguna sa dinner reception ngunit nilagnat pala ito. Kaya si House Speaker Martin Romualdez na lamang ang nagbasa ng mensahe ng Pangulo. Nabatid na sumama ang pakiramdam ng Pangulo matapos magtungo sa Tacloban para alamin ang sitwasyon sa Northern Samar na dumanas ng matinding pagbaha. Epekto ng shear line bago ito bumisita naman sa General Santos City para alamin ang kondisyon ng mga residenteng naapektuhan naman ng lindol. Get well soon, Mr. President. And then, saka may jet lag pa akong batsero eh. Oo, di ba galing sila sa Amerika? Oo, yan ang problema ng Pangulo. Wala kang pahinga. Walang pahinga. Hindi katulad natin kapag ba nakabiyahe tayo sa may ibang time zone. Pag uwi, pahinga muna. Absent muna sa programa. Ganun ba? Hindi ko ginagawa yun. May jet lag, pag uwi dito, punta sa Binaha, tumuloy sa Nilindol. Ako, ayun. Kaya ganun talaga. Pag hindi ka tinamaan doon, para ka nang si Superman doon. Si Superman nga, nagkakasakit eh. Oo. Di ba? Sinisipon. Oo. Manda nga. 7:20 na ng umaga, bandera ang Pilipinas sa may pinakamataas na shopping scam rate sa buong Asia ngayong taon. Batay sa Asia Scam Report, sinabi ng Cyber Crime Investigation and Coordination Center na sumirit sa 35.9% ang shopping scam rate sa bansa mula sa 11 Asian countries. Halos 25% umano ng mga Pilipino ang mabilis na inoohan ang hinihinging demand ng mga scammer. Ayun. Pagka hindi ka talaga metikuloso, madadali ka. Nagbabala si CICC Executive Director Alexander Ramos sa publiko na mas maging maingat ngayong holiday season dahil maglilitawan lalo ang mga online shopping scammers. Samantala, alamin ni Justice Secretary Crispin Remulla sa Malacanang kung babalik ang bansa bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ito ay sa harap ng resolusyon sa Kongreso na humihiling na payagan ng ICC na imbestigahan ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon at sinimulan na ring talakayin ng Kamara. Sinabi ng kalihim na dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC, magiging malaking usapin at debate kung bibigyan ng Kamara ng go signal ang ICC para sa nabanggit na misyon. 7:21 ng umaga, hinatulang makulong ng 210 years. 210 years sa Sandigan Bayan 6th Division si dating Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Si Andal pala yan. Matapos mapatunayang guilty sa 21 kaso ng graft kaugnay sa higit 238 million pesos na fuel supply deal noong 2008. Ibinaba ang guilty verdict kasabay ng 14 na taong anibersaryo ng Maguindanao Massacre na ikinasawi ng 58 katao kabilang ang 32 miyembro ng media noong November 23, 2009. Nag-ugat ang kaso ng magdesisyon ng Maguindanao Provincial Government na bumili ng diesel sa petrol station sa Ampatuan, Sheriff Aguac
ng ang kanyang ama ang gobernador noong 2008. Napatunayan ng Sandigan Bayan na nakipagsabwatan ito sa kanyang ama, ang yumaong si Andal Ampatuan Sr. at iba pang opisyal ng gobyerno para ma-award ang kontrata sa pagbili ng krudo sa gasolinahan na pag-aari nito na walang bidding at sa pag-release ng pondo kahit hindi natapos ang delivery ng biniling diesel. Di ba itong si Andal Jr. Combachero, yung sinasabing pinakamabagsik sa lahat? Oo, siya nga. Siya yun, mayor. Oo, yung mayor. Iba pa yung governor, si Zaldi. Tsaka yung patriarch nila na namatay na. Itong si governor na Andal Ampatuan Sr. Susunod! Dito po! Meron daw isang magaling na aktres na nahahalata na ang problema sa pagsasalita. Nagkakaranas na raw ng problema sa pagsasalita. Bakit kaya? Sino yan? Sinitch-itich! At yan sa aming sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:23 ang ating oras. This time check is brought... At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:26. Kausapin natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, Director ng DITC, DICT, si Yusek Alexander Ramos. Si Yusek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Magandang umaga, Captain Ning. Good morning po. Si Ka Jerry po. Ka Jerry, kamusta? Ang taas pala ng e-shopping scam rate dito sa atin. Oo, mangyari, kakagaling ko lang sa First Asia Summit on Scams, no? So, base sa survey nila, ginawa rito sa ating bansa, ang nangunguna sa problema natin dito ay ang mga fake shopping sites. Ayun. Dito sa Pilipinas, ang daming biktima raw. So, hanggat maaga, gusto na nating mulatin ang mata nating mga kababayan na dahil Kapaskuhan, huwag padadala sa napakamurang mga bentahan online. Paanong mga karaniwang modus dito, Yusek? Una-una, yung mga buy one take one at sobrang mura ng mga binibenta online, karamihan doon ay peke. If not halos lahat, kasi yung presyo ng mga mamahaling bagay lumalabas 5-5 imposibleng maibaba ang presyo. Kumbaga napaka-imposible. Ito'y lahat nagpo-proliferate sa mga social media sites. Hindi siya sa website mismo, kundi ang mga links nanggagaling sa social media sites. Pero meron naman tayong mga kababayan talaga na kahit peke binibili, Yusek Mga halimbawa, Class A, mga ganon, imitation. Itong sinasabi nyo, iba talaga. Wala ka makukuha na kahit anong gamit. Talagang pera lang ang kukunin sa'yo. Walang i-deliver na product. Correct. Ayun. Wala ho. Ano po mga sites yan? Anong sites po yan? Kasi karamihan sa atin na bumibili ngayon, dumadaan ka sa Shopee o Lazada. At iba pang mga medyo sikat naman. Wala ho tayong problema doon sa mga online selling platforms, no? Kasi yon ay may garantiya sila na yung ina-accredit nila ay nagbebenta. Mas mataas ang probability na hindi ho peke yung kanilang binibenta. Yun nga lang, siyempre meron kakulan, pero mas mataas na ang pagkasigurado mo ron. Hindi, pero bukod dun sa binanggit yung binigyan nyo kami ng tip pagka sobrang mura, medyo red flag yan. Pero meron ba kayong natumbok na mga sites na talagang nanloloko ng ating mga kababayan? Dahil I'm sure meron po kayong kapasidad dyan DICT kayo CICC kayo. Meron po. Meron akong listahan. Ngayon, inutusan ko yung opisina ko na may listahan na ibinigay sa amin at bine-verify namin. So far,
naka 300 sites na kami. Puro Wow. peke. 300 na. 300 sites. Ano pong kanyon? Email, website o Facebook? Mga link ho ito na nakakabit sa mga social media sites. Ayun. Baka pwedeng i-release natin yan, i-post natin yan, Yusek, para mababalaan ng publiko. Pwede ho, i-release ho natin yan itong maaga. Alam niyo naman, kapaskuhan ngayon, lahat naghahanap ng bargain eh. Ano pong mga produkto ang karaniwan pong binibenta ng mga ito na nanloloko lang naman? Mga scammer na yan. Ang karamihan dito, mga electronic items, yung mga electronic items, yung mga pabango. So talagang alam nila kung anong haharapin ng Pilipino nitong kapaskuhan. Yung may link, yung link na yun talagang magdududa ka dun eh. Pero Yusek, ang hindi ko maintindihan, bakit yung Facebook mismo, Facebook mismo, ikine-carry yung pong mga accounts na nagbebenta ng peket ng i-scam ng ating mga kababayan at gumagamit pa ng muka. Halimbawa ako, sasabihin ko lang, yung pamilya ko. Nito lang, meron na naman bago na inilabas. Akala ko tuloy, totoo. May video pa, may pictures, sinusungkit po yung picture naming pamilya. At sasabihin, kaya gumaling yung anak ni Tunying dahil uminom nitong ng ganito, barley. At kung ano-ano pa, ano ba pwede nyong gawin? Hindi ba kayo pwedeng makipag-usap sa Facebook Philippines at sila managot sa panluloko sa ating mga kababayan? Malapit na tayo sa direksyon na yan, no? Because yung nakaraang ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity, yun ng ibang karapitan natin, no? Nawawala. Mukhang ginajam na kayo, Yusek. Nawawala signal ninyo. Ando na tayo sa Sa bagay, kung ang Lazada at Shopee, sila yung nananagot ng mga seller nila, dapat ang Facebook, ang TikTok, at kung ano-ano pa, yung Instagram, kung yun ay nagagamit din, sabat sila yung nananagot din. Ang problema din, Kumbachero, I'm addressing this to Mr. Mark Tahimik lang Zuckerberg. Tahimik lang Zuckerberg. Kumbachero, nakalagay pa dun sa mga site na ito na manluloko, sponsored. Ibig sabihin, pinagkakakitaan ng Facebook. At ilang beses mo na inireport, ite-take down nila, babalik na naman, Kumbachero. Halimbawa, katulad ko, ilang beses na ako nagmamakaawa sa mga niloloko nila na wala po akong ibang Facebook page kundi Anthony Taberna page at saka Anthony Taberna na personal account ko. Sabi ko nga, eto po yun, may check po na blue, tapos 2.3 million ng pero followers. may lumilitaw, pangalan mo rin nakalagay doon, Kumbachero, nakalagay doon, Anthony Taberna, fake account yun. Kasi kita-kita mo nang kabubukas lang ng account. O kaya naman, Anthony Taberna Family. Yun ang nakita ko. Dapat doon pa lang, doon pa lang, hindi na ipinasok ng Facebook yun, hindi na inalaw. Kaya sabi ko, kabilis-bilis nitong Facebook na mag-take down Dahil ba, may nagreklamo, sasabihin, violation ng community standards. Ito, nanloloko, Kumbachero. Kaya nga, bakit hindi matigil-tigil? Yusek, Yusek, sana pag nagka-signal na kayo, yun naman ang inyong atupagin, Ayan na. Yusek, andyan ka na? Naku, kaya lang, ang sama ng signal nyo na. Hindi na namin kayo maintindihan. Sige, next time mag-set tayo ulit, Yusek, at gusto naming matutukan itong issue na ito, lalo na yung sa Facebook. Yusek, salamat Yusek Alex Ramos ng CICC, Department of ano na nga yun, Kumbachero? Department of International Commentaries and Technology. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:37 ng ating oras. Imbis na appliances, 3 araw na paid vacation leave ang ipinarapol ng isang kumpanya
sa kanilang Christmas party. Aba? Maagang Christmas party yan, ano? Di makapaniwala ang empleyado na si Shanen Sangrines nang mabunot siya para sa 3-day paid leave. 3 araw. Aba, ayos yun. Ano? Paid, tapos bayad pa. Kung minimum wage earner siya, kung bachero, di sabihin na, halos 2,000 yun. 3 araw. Ayos. Pakuya-kuya ka. Ayon sa kumpanya na nasa linya ng food and beverages business, hindi nyo pa binanggit, Giselle. Banggitin nyo na. Mother, banggitin nyo na kung anong kumpanya ito. Magaya, Hindi ba Katunying yan? Gusto nilang maging physically and mentally healthy ang kanilang mga manggagawa. Nagparapol din daw ang kumpanya ng trip to Boracay plus pocket money for 2 at may 5,000 pesos na worth na pang per day gaya ng spa at massage. Ayun. 7:39 ng umaga. Pinarangalan ng prestiyosong Catholic Mass Media Awards ang DZRH News ngayong taon. Itinanghal ang DZRH Stories Pinoy documentaries nina Edniel Parusa at Giselle Ricafort bilang Best News Feature sa 45th CMMA Awards. Nang ibabaw ang programa mula sa 7 finalists na nasabing kategorya para sa radyo. Una na ring napahanay ang DZRH Stories sa 2022 finalist ng CMMA at itinanghal na Best Radio Public Affairs Program ng People Management Association of the Philippines. Mapapakinggan at mapapanood ang programa tuwing alas 9 ng umaga ng linggo. Tampok ang mga dokumentaryo, panayam at pagtalakay. Parang Soko ang dating. Parang Soko yan. Parang hindi na yan ang... anong pangalan ng show? Ito, kumbachero, ay... Ito, ang buhay ko. Hindi, yan ba yan? Hindi naman. Iba pala yun. Drama DZRH pala yun. Stories Pinoy Documentaries. Ayun. Mapapakinggan tuwing linggo na umaga, alas 9. Narito po ang pangyayari. Yeah. Thank you. Kaya pala Edniel, congratulations, nagpapansit no si Giselle dito. Kanya ba yan? Oo, si Giselle saka si Edniel. Talaga. Ang unang nagbukas ng pansit si Kong Angel. Ayan, yung pagtanggap nila ng award. Tingnan mo naman, bagay na bagay itong dalawa na to, no? Oo nga, ano? Oo. Mother, bagay na bagay ito si Edniel saka si Giselle, ano? Ayun, thumbs up si Mother. May mga testigo pa nga may mga saksi pa nga sila sa kanilang si Father saka si Mother andon. Tapos magkasama sila. Basbasan nyo na. You may kiss the bride. Ayun, pwede na. May pari Congratulations, Edniel and Giselle. So kapag sila ay nagkatuluyan, ang kanilang magiging anak, ang pangalan na Edsel. Congressman Edsel Lagman, may kapalit ka na. Edsel. Edsel. Kung total, wala na yung Katniel, di ba? Wala na yung Katniel. Totoo ba? Wala na. Giselle na tayo ngayon saka Edniel. Pwedeng Edsel o kaya Jeniel. Jeniel o kaya Edsel. Ayan. Congratulations. 7:42 ang ating oras. Kinundina ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pamamaslang sa isang guro at mister nito sa bayan ng Banisilan, Cotabato. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na ang nasabing karahasan ay hindi lamang pag-atake sa isang tao kundi sa value ng education, respeto at komunidad. Nagpaabot din ng taus-pusong pakikiramay si VP Sara sa pamilyang naulilan ng gurong si Angeli Cañete Romagera at mister nitong si Juanito Flores, isang tricycle driver. Umapila ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na wag limusan ang mga palaboy sa lansangan. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na tagapagsalita ng ahensya na dapat ay suportahan na lamang sila sa kanilang programa kasama ang Commission on Human Rights na Oplan pang pag-abot
Layo nito na tulungan ng mga palaboy na mapauwi sa pamamagitan ng balik probinsya at isama sila sa iba pang programa ng ahensya gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na may pangmatagalang ayuda. Pinawi ng Department of Migrant Workers ang pangamba ng mga kaanak ng 17 Pinoy na binihag ng mga rebelde sa Yemen. Batay sa impormasyon na tinanggap ng DMW OIC Hans Kakdak, nananatiling safe and sound ang kalagayan ng mga tinutukoy na hostage. Tinukoy ng opisyal na kumikilos na din ang ibang miyembro para mapalaya ang mga bihag ng Houthi rebels sa lalong madaling panahon. Nakatawid na ang 5 Pilipino mula sa West Bank patungan Jordan sa gitna ng bakbakan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan, nakatakda ng umuwi ang nasabing mga Pilipino kahapon. Nakipagkita ang embassy officials kay King Hussein, Border Authority Head Colonel Rafat Al-Matah para sa posibleng pagtawid ng iba pang Pilipino mula sa West Bank sakaling tumindi pa ang sitwasyon. Matatandaan dumating ang unang batch ng Pinoy repatriates mula West Bank noong November 9. Susunod! Dito po! Sino nga ito? Sino nga itong magaling na aktres na unti-unti na raw nakakalata at nagkakaroon ng problema sa pagsasalita? Kapansin-pansin na raw. Yan at iba pang mga balita sa pagpatuloy ng Pangunahing balita. 744. Ay, Kaeseng Bautista. Happy birthday. Esing ng Tondo. Eseng Bautista. Taga Nueva Ecija. 81st birthday niyo pala. Batang-bata. Happy birthday, Kaeseng. Kaeseng Bautista. Binabati kayo ni Grace Sansano. Ayan, magandang morning. At naku, nagluluto pala talaga itong si Kuyang Johnny ng brisket. Hindi ba pag brisket baka yun? Masarap pa naman magluto. Chef to si Chef Johnny, Kuya Johnny, ating Darlene Villaber. Para pa lang si Johnny Santos yan magaling din magluto kumain. Sabi ni Kong Budoy. Kong Budoy, ala ba tayo dyan? Ala tayong marmol dyan. Kuya Romel de la Cruz at ate Jen de la Cruz, maganda morning. Si Mel Magno, kamusta ba mga taga... Asan ba si Mel ngayon? Terminal 1 na ba? Terminal 3. Terminal 3. Mel, kamusta ba mga tropa natin dyan sa Terminal 3? At si Rudy Benaventura, kasama raw niya si Architect Michael Lafina at si Jerry Labasan na laging nakatutok dyan sa Laguna. Lakas daw ng ulan sa Laguna, sabi ni Kuya Jerry Labasan. Kuya Rotman Agoncillo, Mayor Andy Lacson, Mayor Andy. Andy Lacson ng Concepcion, kumusta po kayo? At si Mayor Raycat ng Tarlac. Magandang morning. Mr. Jalom Tang, magandang morning. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilaw. Eto na. Uy, maraming mukhang may pa-contest na dito si mother namin para sa lab team na Edniel and Giselle. Kanina ano yun? Edsel, sabi ko Edsel. Parang hindi raw tunog pang lab team. Kaya yung isa Jeniel. Baka meron pa dyan meron. Kumusta raw ba yung Jaryo? Jaryo lab team. Tsaka may isa pang nabubuong lab team. Meron. Yung Mahen. Florante, mayroon ka bang may sasuggest? Pangalan nitong nanonood pala sa atin si Kuya Ricky Ileto at saka si Senator Lito Lapid yan sa Baguio. Ginaw daw. Nakakumot na. Ano bang temperature ngayon dyan sa Baguio? Balitaan nyo nga kami at saan ba magandang pumunta ngayon dyan? Tita Helen Nagales, Tito Albert, magandang morning. Eto na. Sino ba ring actress na na kapansin-pansin na raw ang nagiging problema sa pagsasalita? Yatid mo nga yan sa atin, showbiz legend Marley Alino. Magandang morning, Marley!
Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasaya nyo na naman ang umaga kong ito dahil sa Edsel na yan. Naku, bagay talaga. Bagay ba? Alam mo yan, si Tita Machismis ko lang. Si Tita Ems, naku, nakakadalawang love team na yan dyan. Ganun ba? Opo, nagmamatch-match siya dyan. Nagmamatch-match siya dyan, no? Sa'yo ba, meron na siyang na-match? Yun nga ang naiinis ako sa kanya. Hindi ako ginagawa ng ka-love team. Yan. Baka sa akin dyan si Greg. Lagi ka raw kasing wala dito. Sige, pupunta ako dyan. But anyway, nakakaloka si Super Mega nakakabaliw. Marami ang nagtatanong at nagtataka, bakit parang may problema ngayon si Maricel Soriano sa kanyang pagsasalita. Hindi tulad noon na matatas, may diin, at may kakaibang karakter kapag siya na ang nagsasalita. Iba na raw ang paraan ng pagsasalita ngayon ni Maria. Malumanay at hindi na ganoon katulad sa dati na klarong-klaro. Oo, medyo nabubulo na raw ang natura. Baka na-stroke, hindi kaya? Yun ang balay natin, pero yun daw pananaw ng marami nating netizens. Parang iba na raw, hindi na raw ganun katalagang katindi. Ang iniisip ng marami at iniisip ko na rin, hindi kaya iyon ay paraan ng role nitong si Maricel Soriano dito sa in this Mother I. Hindi kaya iyon, kung parang role niya lang iyon o ginagampanan lang niya. Pero hindi rin kahit sa mga interview, naku, machismis ko lang, particular dun sa usapan nila ni Snooki Serna, parang hindi na sa dire-diretsong magsalita. Parang napakamalumanay niya na ngayon at wala na yung taray niya dati, yung galit niya, yung taray niya. Parang mas kalmante siya ngayon kung magsalita. Ewan kung bakit. Basta isa lang ang masasabi ko, si Maricel Soriano ang isa sa mga artista na magaling talaga sa pag-aarte, sa pagiging best actress niya. Magaling si Maricel Soriano. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Thank you, Morley! Pangunahing balita sa sports. Magsasagawa ng eleksyon sa mga bagong opisyal ng Philippine Tennis Association sa December 11. Tutuldukan ito ang halos 3 taong krisis sa PhilTA matapos suspendihin ng International Federation ang mga opisyal ng National Sports Association. Ayon kay POC President Pampol Tolentino, masaya sila na tinanggap ng ITF ang bagong bylaws at ibinalik ang recognition sa PhilTA. Pangunahing balita sa kalusugan. Kahit daw pala hindi halata ang taba, posibleng tumaas ang tsansang madali ng Alzheimer's disease ang mga may tinatagong fats sa kanilang katawan. Sa research na nilabas ng Radiological Society of North America, iniugnay na ang visceral fat na nakapaligid sa internal organs ng belly o sa tiyan sa pagbabago sa utak ng tao. Maaari daw po itong mauwi sa demensya ng hanggang 15 taon bago lumitaw ang sintomas. Nadiskubre rin na ang mga taong maraming visceral fat ay may mas mataas na level na amyloid sa rehiyon ng utak na kadalasang nagpapakita ng earliest signs ng Alzheimer's at mas malaking inflammation sa kanilang utak. Sa ibaing dagat, ilalarga na ng Israel at militanteng Hamas ang 4 na araw na tigil putukan sa Gaza ngayong umaga. Ayon kay Qatar Foreign Ministry Mahed Al-Ansari, unang palalayain ng Hamas ang 13 babaeng Israeli at mga batang bihag nito. Nasa 39 namang Palestinong bilanggo ang pakakawala ng Israeli government ngayong Biyernes bilang bahagi ng ceasefire deal. Una rito na atrasado ang pagsisimula sana ng tigil putukan kahapon dahil sa mani last minute na mga detalye kaugnay ng kung sino-sinong bihag ang palalayain at kung paano. Naghatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Na araw
Baka may mga kailangang palitan na tulad ng inyong mga bubong, ha? Mabuti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Magandang morning kay Kuyang Romel Sitin. Hey, Romel. Magandang morning. Tama-tama. Speaking of mga baka-bakasyon, kumbatsero, baka kayo ay maglo-long weekend, ha? Ayan. Oo nga pala. Long weekend. Long weekend nga pala ngayon dahil ang holiday ng November 30 ay inilipat ng 27, Monday. Ayan. Kaya, alam mo na, kumbatsero. Yayayain pa rin. Sama mo naman ako sa box. Yayayain sana kita sa ASEA Sige, tama-tama. Dito naman si Kapopoy. Kapopoy. Ikaw muna magprograma dito, Kapopoy. Tama-tama. At isasakay kita dito sa all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada man o family. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. Di ba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Subukan na. Pumunta lang sa Cherry Auto dealership. Marami po yan, o kaya naman i-check out ang kanilang website sa cherryauto.ph. Ahay, 1 minuto na lang, 8:00 na. Napakabilis. Happy birthday pala kay Chef Michelle Priego. Mami, happy birthday. At happy birthday din kay Ambassador Joey Antonio ng Century Properties. Ambassador. Ambassador, wala ba tayo dyan? May pinapaalala lang si Atel Lisel Rivera nga pala, kumbatsero, na ito raw Committee on Ways and Means ng House of Representatives ay scheduled to deliberate on ongoing suspension of reclamation projects in Manila Bay. Tagal na rin yan, ha? Tagal na rin suspended yan, kumbatsero, ha? Kailan ba itutuloy yan? Mukhang kailangan pong magdesisyon. Iniintay lang daw yung pagdating o pagsali sa briefing itong si DNR Secretary Tony Yulo Loizaga. Dahil sa kailangan sila, yung kanila ang pinaka-importante dito, yung environmental issues. Tama. Yun. At yun naman talaga ang question dyan. So kung wala namang magiging question sa pinsala sa environment, at mas nakalalamang ang para sa kabutihan ng nakararami, yung pakinabang, doon na tayo sa papunta sa pagpapatuloy ng mga reclamation projects na yan. Lagi ko nababanggit ang Singapore. Ang Singapore, ang tindi ng reclamation, kumbatsero. Kasi sa dami ng tao ngayon sa Singapore, kapakaliit ng lupa nila, alam nyo yung Marina Bay Sands nila doon? Reclaimed yun Puro yung reclaim lang yun. Sa may likod nun, kumbatsero, ngayon, may nire-reclaim at hindi lang po yan. Ang reclamation po kasi usong-usong ngayon sa Tokyo Bay, sa Hong Kong, kahit saan ngayon. At ang sabi po, 14 pala reclamation project na natigil dito. Correct. Ang sabi po ng ni Congressman Joey Salceda, na chairman ng House Ways and Means Committee, ay kung matutuloy, ay aabot daw po sa 23 trillion pesos. Tingnan nyo na yan. 23 trillion pesos ang inaasahan pong land sales o halaga ng property ayon sa pagtaya ng Philippine Reclamation Authority. At napakalaking kita dyan ng pamahalaan at mga trabahong malilikha niyan. By the way, ang reclamation po ay hindi po pag-aari po fully ng gobyerno, ng private. At hindi yung nagre-reclaim na yan. Ang may-ari po niyan, majority pa rin yan, ay ang gobyerno. Yun. Oy, ingat-ingat kayo kung saan man kayo pupunta ngayong long weekend. Kapopoy, saan ang lakad mo ngayong weekend? Hong Kong. Hong Kong na naman. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. This time check